mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo, dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Minsan ako'y nalulungkot, nararapat natatakot sa aking paglalakbay, ngunit ang pag-ibig ko kailanman laging tapat. Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Dakilang pasasalamat ang inihandog. Hallelujah, hallelujah. Dapat kang purihin. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin. Purihin po ang Panginoong Diyos. Praise God. Buhay ko dati-dati puno ng mundo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita sa pagkatotohanan sa buhay. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Lahat tayong ibigay, dulot mo'y masaganang buhay, dakilang pasasalamat ang ihahandog ng tunay. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Pasasalamat ang inihandog. Dapat kang purihin. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin. Hallelujah. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nadadala at ito'y mahihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. Ngayon ako'y natutong mawin ng pasasalamat. Hallelujah. Aking Diyos ang tagapagligtas, ikaw ang iibigin, maglilingkuran ang tapat. Dakilang pasasalamat ang inihandog. Karapat-dapat ang purihin. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking awitin. Praise God. Napakagandang awitin, pinamagatan pong pasasalamat. At ito po ay mga 1980s na papuri songs na napapakinggan po natin, lalong-lalo na nung tayo po ay mga bago pang mga mananampalataya. At napakaganda ho. Ako po ay sumasariwa sa lahat ng mga awitin na yan nung panahon po na tayo po ay
kauna-unahan palang nakakilala kay Kristo, lalo na po yung atin pong mga matatandang kapatiran, ay kanila pong naaalala pa yung mga awitin na yan. Kaya po pinatutugtog ko para hindi rin mawawala sa alaala ng ating mga kabataan. Ito pong napakagandang awitin po ng mga papuri singers, ano ho, mga papuri songs po, lalo na po yon. Ang title ho nun ay Pasasalamat, at ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Tayo po ngayon ay naka-live again at nagpapasalamat tayo sa isang buong araw ay nakapagpahinga po, pero hindi rin nakapagpahinga dahil nag-check po tayo ng mga papers kanina kasi sinamantala natin ang pagkakataon na araw po ng kagitingan ngayon. Ngayon po ay Abril 9, 2025 at atin pong inaalaala ang araw ng kagitingan, ano ho. Yan po ay sa kabatiran po ninyo, yung pong pagsuko po ng Bataan sa mga Hapones noon pong 1942 of April 9. Kaya inaalaala natin, nakatayo ang ating depensa noong mga panahon na yon. Sumuko na lamang po tayo at mga Amerikanong mga kasama natin dahil tayo po ay naubusan na ng armas at ng mga pagkain, pero nanatiling tapat po sa paglilingkod sa bayan. Kaya binabati natin po ang mga veterano po na hanggang ngayon po ay buhay pa at ang lahat po ng mga yumao na. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay ninyo dahil ipinagtanggol ninyo ang bansang Pilipinas. Kaya po meron tayong Day of Valor o tinatawag nating Araw ng Kagitingan. Yan. Kaya wala tayong pasok ngayon pero tayo po ay nag-check ng paper. Sayang po ang every opportunity na pwede nating gawin. At tayo po ay nagpapasalamat po yung inawit po natin na yon ay isang malaking pasasalamat din sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa buong mundo. Ako po ngayon ay live. It's April 9, Wednesday po ngayon ng 2025. At ako po ay live ngayon sa amin pong tahanan dito po sa Quezon City. Tayo po ay nasa District 4, dito po sa Rojas District ng Quezon City. At binabati ko po kayo ng isang napakagandang gabi at nawa po ay napakalakas ng reception natin, malinaw at hindi na puputol-putol kasi kung minsan po ay mahina ang ating internet. Pero ako po'y bumabati sa lahat ng mga kapatiran natin, lalong-lalo na tayo po ay naka-international broadcast po ngayon, lalo na mga kapatid po natin diyan po sa Amerika. Binabati po natin ang Cruz family sa Florida at lalo na po si Atilina. Isang magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos sa lahat din ng prayer na binibigay niyo po sa pastor at sa Peace of Harvest at sa lahat po ng amin pong prayer sa inyo gabi-gabi at kada umaga po ay tanggapin po ninyo palagi ang pagpapala rin po ng Panginoon. Kaya magandang gabi po Atilina. Binabati ko rin po ang atin pong mga pinsan po diyan po sa Texas, ano, sila Ate Debs po, sila Erks. Magandang gabi. Lalo na continue rin ang prayer namin kina Auntie Cleofe. At gayon din naman po, naririto rin po yung aking auntie po sa Australia, si Auntie Mila, at saka si Pastor Nardito Manalang po, ang uncle ko po at asawa po ni Auntie Mila. Magandang gabi po. They are right now sa Angeles po. Nandyan po sila sa Pampanga. At sila po ay dyan po, nag-church muna ngayon dahil nagbabakasyon sila. Kamusta rin po ang lahat ng mga kapatid natin dyan po sa Kalulot Baptist Church po, dyan po sa may San Fernando, Pampanga. Isang magandang gabi po sa inyo. Binabati ko rin po ang lahat ng ating mga kapatid, lalong-lalo na dyan po sa Olonga po. Sana napapanood tayo ni Rodney. Magandang gabi sa inyo dyan, Rodney. Kay Kuya Boy at kay Ate Lenny, si Micah, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa inyo pong pakikinig ngayon at tanggapin ninyo ang blessings ng Panginoon palagi. Sa atin pong mga kapatid po, dyan po sa Canada, napakagandang gabi po, lalo na po kina Sister Eunice at saka po si Nico. Magandang gabi sa kanila pong bibi at gayon din naman po sa buong Ramos family, Hiron family. Pinapaabot ko rin po ang isang magandang gabi po sa Gutierrez family, kay Jojo Bilo, kay Brother Jojo, diyan po sa United Kingdom, diyan sa may London. Kamusta rin po mga kapatid natin sa Middle East, si Paulo, si Shed, at hindi naman po si Amara. Pagpalain po kayo, Sister Aster, alam ko po palagi kayong nanonood po, at
Salamat po at walang paltos po't umaatin palagi po si Ate Beng. Magandang gabi po sa inyo ni Ivan diyaan, kasama rin po Sister Ellen, at saka po sila Alex, at gayon din naman po si Sister Len Dungo, si Sean, kapatid po niya, at ang buong Dungo family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I hope maganda po ang reception. Si Brother Renuel, ayan po, magandang gabi na atin pong kaibigan din, na binabati natin ng magandang gabi. Magandang gabi po sa mga nakikinig sa atin sa Japan. At loobin nawa po ng Panginoon, maka-visit po kami dyan sa kalooban ng Panginoon para makita din natin ang ating mga kapatid po, si Sister Lizette, si Brother William po, brother husband niya, at gayon din naman po si Midori. Magandang gabi po. Ayan. So magandang gabi din po sa lahat po ng ating pong mga kaibigan nanonood po ngayon. We are continuously praying po sa Myanmar and also po sa Thailand, sa lahat po ng mga kapatid po dyan na nasalanta, mga Filipino rin po na nagdadalamhati ngayon dahil may mga binawian din pala po ng buhay po. So we pray for them and we hope po na patuloy po ang panalangin at ang tulong din po natin sa bansa pong Myanmar, lalong-lalo na sa Myanmar at sa Thailand. Magandang gabi po sa atin pong mga kapatid. Unang-una po dyan po sa mga taga Marikina at ang atin pong church, ang Feast of Harvest Christian Ministry, at nakikinig din po ang atin pong Extension Church dyan po sa Puray, ang Puray Christian Church. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na sa ating panalangin na maging mapayapa po ang eleksyon, hindi lamang po sa Marikina, kundi po sa Montalban at sa buong Pilipinas po. Dahil malapit na po ang Mayo 12 at tayo po ay nananalangin na maging mapayapa at maayos po at makapamili po tayo ng talagang mga maglilingkod po sa ating bayan. Magandang gabi rin po sa atin pong mga kapatid sa Kainta. I know po na maliwanag ang ating broadcasting ngayon. Sa lahat ng kapatid natin sa Antipolo, yung Marikina, binubuo ko na po, hindi ko na isa-isa ng barangay kasi baka po kung minsan ay meron tayong nakakaligtaan. Ayan. Kaya tayo po nagpapasalamat, pagpalain nawa tayo ng Panginoong Diyos, lalong-lalo na mga kapatid po natin dyan po sa San Mateo. Isang mapagpalang gabi po sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin sa iba yung mga probinsya po. Abot tayo ng Mindanao po. Kamusta po ang mga taga General Santos City, dyan po sa Davao Oriental, Davao del Sur, dyan po sa Davao City, Zamboanga del Sur, abot po tayo hanggang sa Sarangani po. At maski po sa Lanao, binabati rin natin ang mga kapatid nating mga Muslim. Ayan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan. So, binabati rin natin ang lahat ng mga Muslim natin na mga kapatid dyan po sa Tawi-Tawi, dyan po sa Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, dyan po sa Maguindanao. Sana po ay napapakinggan niyo pong mabuti ang atin pong pagpapahayag po ng salita ng Diyos. At kasama rin naman po ang ating mga kapatid sa Visayas, aabot tayo hanggang Cebu, Negros, Oriental, sa Samar, sa Leyte po, maski sa Romblon. Marami tayong mga mag-anak diyan. Kamusta po? At sa Luzon, ang lahat po ng mga probinsya, Luzon, Visayas at Mindanao po. Sa mapagpalang gabi po at meron tayong magandang topic po na pag-aaralan po ngayon. Ako po'y nagpapasalamat dahil kayo po'y naka-tune in pa rin. Kaya atin pong pinapasalamatan ang atin pong mga kapatid, lalong-lalo na yan, naka-tune in po ang ating kapatid na si Karina. Magandang gabi sa inyo dyan sa Puray. Si kapatid na Maria Victoria, Manuel, Arlene Gasis, Demalin Narce, ayan, palagi natin pong top fan po yan. Si Georgie, at nagpapasalamat tayo, naka-tune in din po. Kasama po si Pastor Elmer at saka po si Nanay Leia. Si Leia pala yung Dolores. Kasi mas kilala ko si Leia, Sister Leia at saka brother, Pastor Elmer po. Yan, Dolores pala yung buong pangalan mo, Leia, no? So, magandang gabi sa inyo dyan, kasama si Georgie. Pagpalain po kayo sa inyong kabutihan. Nagpapasalamat din po tayo sa atin pong mga kapatid, lalong-lalo na dyan po yan na nga po, si Nanay Soli Bautista rin po. Magandang gabi po kay Georgie. Yan po ang ating head ng youth ng Puray Christian Church. Sila po ay naka-tune in ngayon. I hope maliwanag ang reception natin. Kay Sister Irma po at saka po kay Sister Odi, magandang gabi po.
See you tomorrow po sa atin pong mga gawain po sa prayer meeting na walang patid po, awa ng Diyos, wala naman nagkakasakit. And tuloy po natin yon pag tayo po ay nasa Indonesia na, alas 4 sa Indonesia po ay alas 5 dito po sa Pilipinas. So mas gigising lang po ako ng maaga para po sa atin pong prayer meeting kasi by the time of Monday, April 14, 15, 16, 17, ayan po, except yung 18, dahil pagdating ako ng madaling araw, hindi ako makapag-prayer po noon, ay tuloy pa rin po ang ating prayer po. Alas 5 natin sinisimulan, alas 4 naman po ako dahil delayed po ng 1 oras ang Jakarta, Indonesia po. Ayan. So magandang gabi rin po sa atin pong kapatid na si Sister Emmy. Good evening po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Kasama po si Brother Greg, ang buong pamilyang lumalaki na. Praise God. Sa napakagandang apo. Kamusta kay David Daniel, kay Wendy, lalong-lalo na sa apong kamuka ni Sister Emmy. Ayan. Magandang gabi po sa inyo at patuloy po yung prayer natin sa gabi kay kapatid na Maribel Raybuenan. Magandang gabi po sa inyo at sana'y maliwanag po ninyong napapakinggan ang atin pong pagbabroadcast. Kay kapatid na Marlo, kamusta po? At kay Sister Demalyn, pagpalain po kayo ng ating mabuting Diyos. Magandang gabi rin po kay Ryan, atin pong masugid na taga-subaybay, taga-Marikina lang yan at dati po'y ayan po ay kasamahan ko pong faculty at professor ng UST. Ngayon po ay curator po yan, doon naman po sa National University. Magandang gabi po kay Sister Baby. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na po kay Nanay Soli. Sa lahat po ng buong Bautista family, you are always in my prayer. Nagpapasalamat po tayo dahil hindi po kayo pinababayaan ng Diyos. Lalong-lalo na po kay Sister Arlene Gasis, kay Sister Aster. Magandang gabi po, Sister Aster. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos at nawa po napapakinggan niyo po ako ng maliwanag po diyan. Ayan. Kaya praise God, napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Ayan po. Nakikinig din po si Jozon, Cloud Flores, at ang iba pa nating mga kapatid. Di ko man po kayo mabati, nagpapasalamat tayo ng mabuti sa ating Panginoong Diyos dahil siya nga po nagbibigay sa atin ng kalakasan. Magandang gabi po sa bawat isa, isang maligayang araw po ng kagitingan para sa bansang Pilipinas. At tayo po ay meron pong magandang topic ngayong gabi. At ang topic po natin, karugtog po noong pong second quarter theme na tumutungo sa Diyos. At sa mga nakaraan po natin na mga pinag-aaralan, nandiyan na po yung paglapit sa Panginoong Diyos, yung tumutungo sa banal na Diyos, at ngayon po ay ating aalamin, ano po yung daan? Kasi kailangan pag tumungo tayo, kailangan meron tamang daanan. Meron pong tama na pupuntahan. At yan nga ang ating pag-aaralan. Yan. So ang topic po natin, ang pinakamabuting daan. Ayan. So, excited na tayo, no? Ano ba, Pastor, yung pinakamabuting daan? Ano po ba yung dapat nating daanan? Kasi hindi tayo makakalapit sa Diyos kung hindi natin alam ang patungo sa Kanya. Kaya po, ito po ay pag-aaral para liwanagan ng isip natin. Tayo po ba ay nasa pinakamabuting daan? Marami po kasing naglipa ng daan, mga kapatid. Meron tayong, naririnig na natin sa ibang pananampalataya, meron pong tamang daan, meron tayong sinasabi po na tamang daan o kaya po'y dating daan, pero ito po'y religious program o kaya po'y religious television discussion po nila, pero ang pinag-uusapan po natin ay yung daan ng kaligtasan. Uulitin ko po, ano po ang pinakamabuting daan? Ayan, ano po kaya yung tinatawag nating pinakamabuting daan? Kaya bago natin matutunan yan, para malaman lang po natin, tayo po ay nasa second quarter na po. At ang second quarter po natin, from the month of April, May, and June, ay tumatalakay po dun sa ikalawang bahagi ng matuwid kay Kristo. Gaya ng sinabi ko po, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any
people. Yan po yung naging theme verse natin. Kaya nakabuo po tayo ng salitang matuwid. Mahalaga ho kasi ang taong matuwid, hindi dahil siya hindi nagkakasala, kung hindi siya'y nananalig kay Kristo. Kaya po yung salitang matuwid na ating pinag-aaralan, tinapos natin for the first quarter po, yung salita po o yung acronym po na ibig sabihin mapagpakumbaba. Ngayon po, second quarter, tumutungo sa Diyos. Pagdating ng third quarter, winawaksi ang kasamaan. At ang huling chapter na po, huling stretch po ay yung letter D, dumudulog sa Diyos o dumadalangin sa Diyos. Ayan. So, ating pinag-aaralan po ngayon, matuwid, no? Mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos, winawaksi ang kasamaan o kasalanan, at dumudulog sa panalangin. Kinuha po natin yan sa ikalawang Kronika 7:14. Ang sabi ng Second Chronicle 7:14, if my nation, which is called by my name, shall humble themselves, kaya may salitang matuwid, at saka pray and seek my face, kaya may salita tayong dumudulog sa panalangin, meron po tayong tumutungo sa Diyos or seeking my face, at tumatalikod sa mga kasalanan. Ayun po, no? Mahalaga po yung salitang matuwid. If my nation, which is called by my name, shall humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, I will hear them from heaven, I will heal them, and I will prosper them, ang sabi ng Panginoon. Kaya po, nabuo ang ating tema, at sa ngayon po, yung tumutungo sa Diyos, o tumutungo po kay Kristo. Bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay dumulog po sa panalangin upang pasalamatan po natin ang dakilang Diyos. Tayo po lahat ay umuko. Ama naming makapangyarihan, patuloy ka naming dinadakila, pinapasalamatan at binibigyan po ng pinakamataas po na papuri pagkilala po dahil ang mga aral na ito'y mahalaga at ginintuan po. Buksan ninyo ang aming puso upang maunawaan po namin ang mga pag-aaral-aral na ito at sa ganang amin po makita namin ang aming mga kahinaan, kamalian upang ang buong tiwala namin, Panginoon, ay maipagkaloob namin kay Kristo na aming Diyos at tagapagligtas lamang. Maraming salamat din po sa pagpapatawad po ninyo sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali sa inisip namin, sinalita, isinagawa at lahat po ng maling motibo ng puso namin. Hugasan niyo po kami sa bawat patak po ng inyong dugo sapagkat sinabi niyo sa Biblia, sa patak ng dugo ni Kristo, ang aming kasalanan lahat ay nalinis po. Kaya sa gabing ito, pangunahan niyo po kami, ikaw Lord ang maitaas, bigyan niyo po ng kalakasan, boldness at pagpapahayag ang inyong salita upang maipagkaloob po namin ang pinakamataas na karunungan na may pagpapakumbaba at kalakip nito po ang pagsasabi ng totoo na may katapangan, pag-ibig po sa kapwa. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila po ay pinagkakaloob namin sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat at tayo po ay nagpapasalamat sa atin pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Yan po. Kaya po tayo mga kapatid ay nagpapahayag ngayon ng panibago po nating topic. Ano po yung pinaka mabuting daan? Ayan. Kasi baka tayo maligaw, Pag tumutungo tayo, palaging dapat inaalam natin saan ba yung ating dadaanan. At gayon din naman po spiritually, kung meron tayong pagtungo sa Diyos, hindi po lahat ng dadaanan natin ay tamang makakarating sa Diyos. Ako po hindi naniniwala sa ganong prinsipyo eh. Iba-ibang pananampalataya lang yan, pastor. Sila po'y sumasamba sa ganito, sila naman ay sa ganyan. Pero isa lang ang patutunguhan yan. Ang patutunguhan din po niyan ay Diyos. Hindi po ako naniniwala sa ganon. Ako po'y naniniwala na may Diyos. At ang Diyos po na pinanampalatayanan ko po ay ang Diyos ng Biblia. Okay? Ang Diyos ng Biblia. Baka sasabihin niyo po, pastor, napaka-bias pa naman ninyo ho. Bakit ho yung Diyos ng Biblia po? Kasi yun po nagsasabi po ng tama. Ang Biblia po ay hindi kayang gibain. Ang Biblia po ay nakikita natin nagpapahayag ng karunungan. Kaya po natin pinaniniwalaan ang Diyos. At ang ituturo ko po ngayong gabi, ay hindi po Diyos ng kani-kanino lamang po. Ang daan po patungo sa Diyos na ito ay walang iba po kung hindi ang Diyos ng Biblia, ang Diyos po na gumawa ng langit at ng lupa at ang Diyos po ng pag-ibig. Kaya isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo at tayo po ay nagpapasalamat dahil ito po ay isang magandang pagkakataon na naman makapaglingkod po sa ating dakilang Ama.
Kaya po, minsan ang tao, no, kaya ako hindi naniniwala po doon sa prinsipyo na iba-ibang daan lang yan, pastor eh. Sila po yung nagpunta lang sa kaliwa, yung isa sa kanan, yung isa sa likuran, pero iisa lang ang dadaluyan ng daan. Alam niyo, sa isang tao, no, maaaring ang kanyang pananaw po sa pananampalataya para sa kanya'y totoo. At hindi natin ho pwedeng sabihin ho na ang pananampalataya mo ay hindi nararapat para sa kanya dahil yun ang pananalig niya, yun ang pinaniniwalaan niya. Pero ang masakit na katotohanan, 'pag sinabi po natin yung totoo na nakalagay sa Biblia, itong tao ho na ito'y masasaktan. Hindi po dahil tayo'y nag-iinsulto o tayo po'y magaling o kaya tayo po ay mas nakakahigit o nakatataas po, kung hindi dahil sa pag-ibig na yung Biblia po ang tanging aral ho na nagbibigay ng kaligtasan, kaya nga ho sinasabi natin ang totoo. May mga daanan po, ang dami pong pananampalataya sa mundo, no ho? Meron hong nagsasabi sila lamang po yung tamang pupunta po sa langit. Yung iba naman ho nananampalataya buhay ng tao 'pag namatay ka po ay ipapanganak ka namang muli po, yung mga naniniwala sa reincarnation. Meron naman pong naniniwala po na kapagka po tayo ay namatay, eh kailangan ho maniwala tayo dun sa kanila pong leader o yung pinaniniwalaan nila sa sarili nilang mga aklat o sarili nilang mga Biblia. Pero may iba-ibang daan yan, mga kapatid. Akala ng mga nananampalataya, akala ng mga tao po na may iba't ibang mga relihiyon, eh nasa tama po sila. Hindi po layunin po ng Bible studies na ito na siraan po ang ibang pananampalataya o kaya sabihin po na sila'y mali. Ito po'y bunga ng pag-ibig. May mga pagkakataon po, akala natin yung dinadaanan natin po ay tama, no? Lumaki tayo doon, pinanganak tayo. Minsan sinasabi natin, dito na ako mamamatay. Ako'y pinanganak dito, ako'y kandado, sarado na. Hindi mo na pwedeng baguhin ang pananampalataya ko. Kasi tiyak na tiyak ako, no, na ito ay daang matuwid, ito po ay daang tama, at sa puso ko, sa isipan ko, ito ang magdudulot sa akin ng buhay na walang hanggan. Pero ganun nga ba po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan ng Panginoon? Dito po sa talata ng Kawikaan, sa Kawikaan po, 14:12. Pansinin ninyong mabuti, mga kapatid. Ano ho? In the book of Proverbs, chapter 14, verse 12, yung mga nagke-claim po, no, na ang daan po ay iba-iba lang pero dadating din tayo doon po sa buhay na walang hanggan. Mali po, kapatid. Ang sabi po ng Kawikaan 14:12, may daang matuwid na sa tingin ng tao, ngunit kamatayan po ang dulo nito. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hindi ho ba yan ay klarong-klaro, ano ho? Sinasabi ng kasulatan po o ng banal na aral ni Kristo. Sa Kawikaan 14:12, mayroong daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan po ang dulo nito. Ayan po, very clear. Yun nga po ang masaklap na katotohanan. Marami pong iba't ibang pananampalataya. They believe, no, na ang tinatahak nila'y tama dahil may sarili silang aklat, may sarili silang Diyos, may sarili silang pamamaraan, may sarili po silang pinakikinggan. Pero ang ipinapahayag ko po, mga kapatid, ako po, I firmly believe in the God of the Bible. Ako'y naniniwala po na iisa lamang po ang Diyos ng Biblia at yan pong Diyos na yan, ibinigay niya sa atin yung kanyang bugtong na anak. The Bible has been tested over time. Sa napakahabang panahon po, pilit giniba, pilit winasak, pero kung titignan niyo ho, mga kapatid, the most widely read book po, number 1 pa rin ho hanggang ngayon. Bilyon-bilyon nang nakabasa po. Walang iba po kundi ang banal na salita ng Diyos. Wala na pong hihigit diyan. Kahit may mga iba pa pong libro, no? Meron pong Zend Avesta o tinatawag natin po na mga iba't ibang mga aklat ang pananampalatayang Hinduismo, no? May mga tinatawag po tayong Zend Avesta nila na kanila pong binabasa, no, yung mga
libro po ng mga Zoroastrians. Ayan, meron silang ganyan, ano? Sa Zend Avesta ho ng Zoroastrian. Ang Hinduismo o Hinduism, meron silang Vedas na tinatawag. Apat yang Vedas na yan, ano? Dahil dati po ay nagturo po ako ng Oriental religion. Ang mga Budismo po, meron silang Biblia, ang tawag nila ho, Tripitaka, mga kapatid, ano, Tripitaka. Ang iba't ibang mga faith po, may mga Book of Mormons po na tinatawag, Pearl of Great Price. Yan po ay mga libro po ng mga Mormons or the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Iba-ibang daan, iba-iba pong patutunguhan. Ngunit sa kanilang puso, ito po yung daan na tama, ito po yung daang matuwid, pero uulitin ko po ang sinasabi ng Biblia, Kawikaan 14:12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ang prinsipyo ko po sa buhay, may iba-ibang Diyos ang tao, pero hindi po lahat ng pananampalataya na yan, iisa lang yung daan po. We firmly believe in the God of the Bible. Malaki pagkakaiba. Ang Diyos ng Biblia tinuturo po sa atin na ipanalangin mo at mahalin mo kaaway mo. May ibang pananampalataya po nagtuturo pagkaaway po, patayin yung kaaway. Ang Biblia ho nagtuturo sa atin pag namatay ang tao, it is destined for man to die once. Yung iba po, after ng death, ano ho, iikot pa po ang proseso ng tao, ipapanganak ka po ulit na ibang tao o kaya pag hindi ka gumawa po ng mabuti, ikaw po ay bababa ng bababa po sa ranggo mo. Ang tawag nila po dyan ay caste system sa pananampalatayang Hinduismo. At pagkatapos ho, pag ikaw ay mabuting mabuti na, ay kakawala po yung iyong espiritu po para makasama na po ng Diyos. Ang tawag po nila doon nirvana. Ay mga kapatid, ano ho, iba-iba ang daan nila. Ang tingin po ng mga bilyon-bilyong taong nananampalataya po sa iba't ibang mga relihiyon na ito, nasa tamang daan sila, nasa daang matuwid sila. Pero again, ito po ay pag-ibig sa lahat ng nakikinig ngayon. Ang sabi po ng Kawikaan 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Para sa akin po, the safest po na paraan ng paglakad po, yung sinasabi ng Diyos ng Biblia. At sa gabing ito, ituturo ko po sa inyo, no, ano-ano itong pinakamabuting daan na pwede natin pong lakaran. Ito po, simulan na po natin. Dapat ho lumakad tayo sa tanging daan. The only way. Sabihin nga ho natin, pakitype dyan, tanging daan. Okay? So hindi po totoo yung sinasabi nila na napakaraming daan. Meron pong dadaan na lang sa ganito, dadaan sa ganon, dadaan sa likuran. Iisa lang naman hong pupuntahan yan. Puro ho patungo sa Diyos. Hindi po. Exclusive po ang daanan. Uulitin ko po, sino po yung daanan? Sa lahat ng mga nakikinig po na hindi pa Kristiyano, hindi pa mananampalataya, sabi po ng Diyos ng Biblia sa Juan 14:6, I will repeat, in John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Tingnan niyo po yung blue, ano ho? Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang sabi po ng Biblia. Very clear. Sino po yung daan? Lumakad po tayo sa tanging daan. Mga kapatid, masakit tong sasabihin ko, pero this is born out of love. Maaaring din yung magugustuhan po ang ipapahayag ko. Pero ang tuwirang katotohanan po, no, na sinasabi po ng Diyos ng Biblia, hindi po si Muhammad ang daan. Ayan, magagalit na siyempre yung mga nakikinig po, mga kapatid na Muslim, mahal na mahal ko po kayo. Pero babalikan po natin ang Diyos ng Biblia. Ang sinasabi ng Diyos ng Biblia nung sumagot po si Kristo na anak ng Diyos, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, kung may ibang daan kayo, maliligaw po kayo. Sa mga kapatid natin sa Puray, pag ang dinaanan nyo po si Jose Rizal, ligaw na ligaw kayo kapatid. Si Jose Rizal po ay mabuting bayani. Si Jose Rizal po ay matalino, pero si Jose Rizal po ay hindi Diyos. Hindi po siya ang daan, hindi po siya ang katotohanan, hindi po siya ang buhay.
Maliligaw kayo diyan, di kayo makakarating sa Diyos. Sa lahat po ng mga kapatid nating naniniwala po no na pastor, ako'y naniniwala po na yung sugo po namin ang magdadala sa amin sa kaligtasan. Eh mga kapatid, huwag kayong magagalit. Hindi po yung sugo ninyo o yung pastor ninyo o yung good man of the house o yung dakilang sugo mula sa silanganan o kaya po yung pong sinasabi natin na mga dakila at pantas na mahirap. Hindi po sila. Mga kapatid, mapapahamak ko ho kayo, no? Dapat ang mga tunay na mga pastor, ang mga tunay na nagtuturo ng salita ng Diyos, ang itinuturo po si Jesus. Si Jesus, uulitin ko po, no? Lumakad tayo sa tanging daan. Ayan. Minsan ho, sinasabi nila, hindi pastor, doon tayo sa dating daan. Doon tayo sa tamang daan. Ako mga kapatid, magandang pakinggan, nasa Bible din ho yung mga salitang yan, pero hindi yung leader. Yung leader ho dapat nagtuturo kay Kristo. Hindi lumalakas yung kapangyarihan ng leader. Hindi po nagiging bilyonaryo yung leader. Hindi naman ho yumaman ng bilyonaryo si Kristo. Yung leader ho, hindi siyang nagpapasya sa desisyon ng mga tao. Nagpapaalala siya, nagtuturo siya, pero ang mga taong mamimili ho base sa kanilang pagkakaunawa sa itinuturo sa kanila ng pastor kung sila'y susunod sa Diyos o hindi. Ayan. Kaya uulitin ko lumakad tayo sa tanging daan. Ayan. Sino ba yung tanging daan? Walang iba po kundi si Jesucristo. Ang magandang tanong ninyo malamang niyan, bakit siya? Bakit hindi si Muhammad? Bakit hindi si Bahá'u'lláh? Bakit hindi si Guro Nanak? Bakit hindi si Eranio Manalo o kaya po si K.R.D. Manalo? Bakit hindi si Eli Soriano o kaya po si Daniel Rason? Bakit hindi sila? Kasi mga kapatid, isa lamang ang daan para sa kaligtasan po ng tao. Iisa lamang po. At wag po natin pagkakamalian po yan. Kung yung una sinabi natin, lumakad tayo sa tanging daan, tayo po'y lumakad naman dito sa tanging daan sapagkat siya po ang tanging tagapagligtas. Pangalawa, lumakad tayo sa tanging tagapagligtas. Yan. So lagay nyo po unang-una, tanging daan. Pangalawa ho, tanging tagapagligtas. Sabi po ng Gawa 4:12. Tingnan nyo po yung pong Book of Acts chapter 4 verse 12. Sa kanya lamang, ayan exclusive yan, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Purihin po ang Diyos. Ang title ng pinag-aaralan natin, ang pinakamabuting daan. At ang pinakamabuting daan po, unang-una, lumakad tayo sa tanging daan. Sino po yung tanging daan? Lumakad tayo dun sa tanging tagapagligtas sapagkat siya po yung tanging daan. Exclusive, ulitin ko po para di kayo magkamali. Kasi po, baka ito ang sabihin ninyo, wala na naman pag-ibig tong nangangaral na ito. Palaging naninira. Bakit naman kami na mga naniniwala kay Muhammad, hindi kami nasa tamang daan? Bet naman kaming naniniwala kay Eduardo Manalo, hindi ho kami nasa tamang daan? Bet kami naniniwala po kay Apostol Periol, Mga kapatid, yan lahat po ng yan ay tao. Inuulit ko po, tao lang po yan. Pero nais ko pong ipahayag sa inyo, nagsalita po ang Diyos ng Biblia at ganito po ang kanyang sabi. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. And what is that name? Jesus Christ, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Ang pangalan po na tanging ikaliligtas natin. Kaya po ang trabaho po ng pastor, hindi po maging makapangyarihan. Basahin nyo po, pag talaga pong ang mga nangangaral po, yung nagke-claim na sila po yung tagapagpahayag ng salita ng Diyos, mga sugo. Pag binasa nyo po yung yung unang Pedro po, doon po sa 5,
makikita niyo mga katungkulan niyo, eh. Hindi dapat kayo nagiging Panginoon ng nasasakupan ninyo. Hindi dapat kayo naglilingkod dahil sa salapi. Ang dami po sa mga leaders na ito, bilyonaryo na. Hindi po dahil kayo ho, mga kapatid, naroroon, naglilingkod kayo sa sariling pakinabang. Opposite po, magiging bulaan po kayong tagapangaral po ng Diyos. Kaya po, dapat tayo'y lumakad sa tanging tagapagligtas. Ang pakikinggan ho natin si Jesus. Kami pong mga tagapangaral, we encourage, we strengthen, we give comfort ng salita ng Diyos. Pero si Kristo po, ganun din ho, tinuturuan din kami sa pamagitan po ng daily meditation po ng Biblia. Ulitin ko lang po, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos na sukat ipagkaligtas niya kung hindi ang pangalan po ni Hesukristo. Ayan. So ano po yung pinakamabuting daan? Lumakad tayo sa tanging daan. Pangalawa, lumakad tayo sa tanging tagapagligtas. Kasi yung daan na yan, siya po yung tangi. Pag sinabi nating tangi, bukod siya sa iba, wala pong papantay dyan. Wala pong kapalit yan. Exclusive po yan. Kaya ako naniniwala, si Kristo po ang tanging daan. Pagka po humanap po kayo ng daan, daan po yan na papunta po sa kapahamakan. At marami po ang lumalakad diyan, mga kapatid, doon po sa daan tungo sa kapahamakan. Dahil ikatlo, mga kapatid, anong uri ng daan si Kristo? Anong uri po ng tagapagligtas siya? Siya po ba ay tagapagligtas na madali lang po na magturo o mangaral po sa atin? Kaya tayo po ay madali pong makakapasok po sa daanan niya. Hindi po, opposite, kapatid. Dahil ikatlo po, meron na tayong tanging daan, meron na tayong tanging tagapagligtas, pero dapat ho, yung tinuturo ni Jesus, lumalakad tayo sa makitid na daan. Sabihin nyo nga ho, makitid na daan. Ayan. Isulat nyo po sa baba para hindi po natin makalimutan. Ilagay nyo po sa baba ang pinakamamabuting daan. Ano po ang pinakamamabuting daan? Number 1 po, lumakad tayo sa tanging daan. Ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Pangalawa po, lumakad tayo sa tanging tagapagligtas. Pangalawa ho, lumakad tayo sa tanging tagapagligtas. Ikatlo po, lumakad tayo sa makitid na daan. Hallelujah, si Kristo po pala, yung daan niya makipot, hindi po pinupuntahan ng marami pong mga tao. Bakit ho? Ito yung daanan po, ang tama ho, at pinakamabuting daan. Sabi po ng aklat ho ng Mateo, dito po sa 7:13 hanggang 14, In Matthew chapter 7 verse 13 to 14, ayan, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan na papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti lamang ang nakakatagpo noon. Mga kapatid, pansinin niyong mabuti. Yung daanan po na tinuturo ni Jesus, siya. Okay? Ako ang daan, ako ang buhay, ang katotohanan po. At yung daan po na sinasabi, sa kanya lamang pangalan matatagpuan ang kaligtasan. Sinabi ng Gawa 4:12. Ayan. Hindi po masama na may nangangaral. Baka ho mali kayo dahil ako po'y nangangaral din po ng salita ng Diyos. Hindi po masama na may nag-share. Pero wag pong aabot sa punto na yung pastor po o yung nangangaral, parang dinadakila ho, nakapareho ni Kristo at kung minsan pa nga po'y nagiging higit pa. At hindi rin maganda po sa isang nangangaral, lalong-lalo na mga kapatid, kung yung kayamanan niya kinuha niya po sa pinagkakitaan ho sa simbahan. Hindi po rin ako payag doon. Alam niyo mga kapatid, pwede pong ang pastor o ang mangangaral po mayaman, pero may negosyo siya, may trabaho po siya, pero hindi po dahil pinagsamantalahan niya po ang church. Marami pong ganyan, kaya iba-ibang daanan po ngayon Maraming dumadaan po sa maluwang na daan. Yan po. Bakit po marami pong dumadaan doon? Kasi po sa maluwang na daan, hindi pupunahin ang kasalanan. Ang mga pastor po niyaan, ang concern po nila, magkamal ng maraming salapi, lumaki yung church nila, dumami, and they will not offend anyone po.
hindi nila sasabihin ang tungkol po sa consequence ng kasalanan, hindi nila sasabihin ang aral sa impyerno, puro mga coaching ang gagawin po niyan, ano po ang masaganang buhay, ano po ang magandang negosyo, ano po ang pagkakakitaan, kasi yan po ay mga prosperity gospel po. Pero yung mga totoong kay Kristo, pansinin nyo, kaya ako'y hindi nababagabag, nagpapasalamat ako, mas kakaunti po yung nakikinig doon at kakaunti po yung mga lumalakad doon. Ulitin ko po, no? Kaya po ako'y kampante. Hindi tayo ganun karami. Bakit po? Pinipreach po sa church na ito ang pagsisisi sa kasalanan. Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Okay? Yung daan po natin, si Kristo, dahil siya po yung tanging daan, siya po yung tanging tagapagligtas. Pero yung tanging daan po na yan, ano po ang kanyang katangian mga kapatid? Makitid po at makipot po yung papasok sa daan po na yan. Ang sabi po dito, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti lamang ang makakatagpo noon. Bakit kokonti lang po ang makakatanggap ng aral ni Kristo? Kasi ang aral ni Kristo hindi po pagpapayaman. Ang aral po ni Kristo, sinasabi po yung realidad. Mamamatay ka sa kasalanan, kapatid, pag hindi po pinagsisihan. At kung iba-iba yung daan mo, no, yung paraan mo, sabi ko ulit, ano ho, mayroong tanging daan, may tanging tagapagligtas at dapat lumakad tayo doon sa makitid na daan na tinuturo nitong tagapagligtas na ito. Marami po ang ayaw sa makitid na daan kasi ayaw po ng tao na sumunod sa aral ni Kristo. Ayaw ng tao na siya po ay ma-expose na makasalanan. Ayaw po ng tao na mawala po ang pagiging Panginoon niya sa buhay niya. Kasi pauupuin mo si Kristo sa buhay mo eh. At pag naging si Kristo na po ang Panginoon, ay nako, mga kapatid, marami pong mawawala na mga kapritsyo at kagustuhan po ng ating pisikal na katawan. Ayaw ng tao po yan. Kaya yung pong mga nagtuturo na ikaw ay yayaman, palatandaan yan, na ikaw po ay gagaling, na ikaw, mga kapatid, hindi po masama yan. Pero hindi ho yan ang gospel. Ang gospel po, niligtas ka ni Jesus dahil ikaw ay tutungo sa impyerno. At bakit ka ngayon magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Dahil nanampalataya ka kay Kristo at tinalikuran mo ang kasalanan. Ha? Nagkaroon ka ngayon ng pagnanasa na sumunod kay Kristo. Yun po yung gospel. Alam niyo po, hindi ho gusto ng maraming tao yan eh. Ang gusto po ng tao ngayon, dun po sa makitid na daan, sa maluwang na daan. Ayaw po ng tao po dun sa makitid na daan kasi po sa makitid na daan po, hindi ho madali sumiksik. Hindi po madaling pumasok. Hindi po madali yung aral. Yung maluwag na daan po, conveniente ho eh. Yung pong aral po na hindi ho binabatikos ang kasalanan. Yun pong maluwag na daanan po maling pakahulugan po sa pag-ibig eh. Ang pakahulugan po sa pag-ibig doon ay wag na nating pakialaman yung iba, ay wag na nating sabihin yung kasalanan niya, ay wag na nating i-expose po ang kamalian. Mga kapatid, ang tunay na pag-ibig po, hindi ho yung hindi kayo makakarinig po ng mga masasakit na pananalita. Marapat po na malaman ninyo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, yung nagsasabi ng totoo. Yun po ang tunay na pag-ibig. Hindi po yung, ay hindi ko na lang sasabihin sa kanya yung kasalanan, baka masaktan siya. Ay hindi bali na lang, hindi ko na sasabihin sa kanya yung aral ni Kristo, baka kumonti yung miyembro natin eh. Baka yung nagbibigay ng love gift po, hindi na magbigay sa pastor. Hindi po, kahit wala kayong matanggap, kahit na umalis pa ang maraming miyembro sa inyo, basta yung totoo, isi-shake ng Lord yan, may matitira at matitira. At yung matitira po, ayan, yan po yung mga tunay na nananampalataya po sa ating Panginoong Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan. Kaya, alam niyo po, hindi ho madali, mga kapatid, hindi ho madali na lumakad po tayo doon po sa tinatawag natin na pinakamabuting daan. Hindi ho madali yan.
Baka kasi ang sinasabi po natin ano na naku, ano yan, madaling-madali lang po yan pastor lakaran. Hindi ho. Mga kapatid, uulitin ko ho 'no, para sa kabatiran ng lahat, ang pinag-aaralan ho natin ngayon ang pinakamabuting daan. Ang pinakamabuting daan ho 'no, number one, lumalakad tayo sa tanging daan. Si Kristo po 'yon. Pangalawa ho, lumalakad tayo sa tanging tagapagligtas. Si Kristo ho 'yon. Ikatlo, lumalakad tayo sa makitid na daan. Ano po yung makitid na daan? Aral ni Kristo po 'yon 'no. Makitid na daan, ayaw po ng makasalanan ho 'yon. At ikaapat po, lumalakad tayo papalayo sa kasamaan. Ayan, lumalakad po papalayo sa kasamaan. Ikaapat na po 'yan. Ano pong sabi po dito ng Kawikaan? Tingnan niyo, napakaganda po ng Kawikaan 4:26 hanggang 27. Sabi po rito ng Proverbs chapter 4 verse 26 to 27, siyasatin mong mabuti ang landas na nalalakaran mo. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o liliko sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Bakit ho ganun ang tinuturo po sa atin ng Biblia? Kasi po, hindi na lumiliko o lumalayo sa kasalanan po ang maraming tao ngayon. Dapat ho, 'pag tayo lumalakad sa tanging daan, 'pag tayo po'y lumalakad sa tanging tagapagligtas, 'pag tayo po'y lumalakad sa makitid na daan, dapat ho lumalakad tayo papalayo sa kasamaan. Ulitin ko lang po mga kapatid para maintindihan natin po. Ang sabi po ulit ng Kawikaan 4:26 hanggang 27, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o liliko sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ang ganda ng sinasabi ng Kawikaan 4:26 hanggang 27. Marami po kasi ngayon tumitingin sa kaliwa. Anyway, pareho rin naman yan, makakapunta rin tayo sa langit. Yung isa naman titingin sa kanan. Anyway, lahat yan, iba-ibang daanan nga lang yan. Di ba naririnig nyo po yung prinsipyo ng gayon? Kaliwa man yan, kanan man yan, tagilid man yan o sa likod man yan, tayo po'y makakarating din sa daanan ng Diyos. Mali kapatid. Ulitin ko po kasi may tanging daan. Meron pong tanging tagapagligtas. Meron pong lumalakad po sa makitid na daan. Pag ang nilakaran nyo, pag sinabi ninyo, daan din naman si Muhammad, pastor, daan din naman si Manalo, daan din naman si Eli Soriano. Pare-pareho lang makakarating po tayo niyan, hindi po. Kasi yung daan po may maluwag. Yung maluwag po, hindi po pareho ng masikip na daan po o makipot na daan. Saan tayo pinapalakad ni Jesus? Doon po sa makipot na daan. At ang paglakad po sa makipot na daan ay pagsisiyasat po sa mabuting landas na lalakaran po. Hindi ka na lalakad sa kaliwa, hindi ka na lalakad sa kanan, ang lalakaran nyo po, diretso, papalayo po sa lahat ng uri ng kasamaan. Gaya ng sinabi po dito ni Nanay Soli, lumakad tayong papalayo sa kasamaan. Yan din ang sabi ni Sister Demalyn, lumakad tayo papalayo sa kasamaan. Sabi ni Georgie, lumakad papalayo sa kasamaan. Sabi ni Sister Irma, lumakad tayo sa kasamaan. Ayan po, number 4 po yun. Mahirap po bang unawain? Kaya mga kapatid, yan ang palagi kong paalala. Kami po'y tagapagpahayag, ako po'y tagapagpahayag dito. Pero hindi po ako dakilang sugo. Siguro ho, teacher pwede, pastor pwede ho, kapatid mas mainam, pero hindi po ako nagpapakilala na ako po yung dakilang sugo ninyo, ako po yung sentro na ng inyo pong decision making, ako na ho yung dapat ho na pag dumaan po ako ay kayo po yumuyuko, lumuluhod, hindi ho ganon, tagapangaral lang po ako. Nasa pagpapasya nyo po kung susunod kayo kay Jesus o hindi. Kung kayo man po ay nagsasaliksik ng Biblia, basahin niyo po ang lahat ng iniaaral ko, basahin niyo po ang lahat ng tinuturo ko. Kung ako po'y mali, sawatain niyo po ako at sabihan niyo po ako, Pastor, mali lahat yung tinuturo niyo po. At kung nakita niyo po na ito pong pinangungunahan ko po'y kulto na, umalis na ho kayo rito sa Peace of Harvest. Pag nakita niyo, kulto na yan.
Si pastor na ang nasusunod, wala nang nagdidesisyon. Si pastor na ang yumayaman diyan. Umalis po kayo. Pero pag nakahanap kayo ng ganon, maging maingat kayo, kapatid. Pag nakakita kayo ng isang church na yung pastor sobrang makapangyarihan, tinuturo ho tradisyon ng tao. Ang tinuturo ho, maging kaanib kayo sa church nila. No? Hindi po masamang maging kaanib po, member ng church. Pero ang sinasabi natin, exclusive sa kanila yung kaligtasan po. Mali yan, kapatid. Baka kayo ho ay nasa masamang daan. Kaya po, sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos tayo ho ay kinakailangan umalam kung saan po yung mabuting daan. Kaya ang title natin, ang mabuting daan, di ba? Pinapahanap sa atin ng Diyos, saan ba yung pinakamabuting daan? Bilang pangwakas, mga kapatid, nais ko po sanang iwan po sa inyo ito. Sabi po ng Jeremias 6:16, in Jeremiah chapter 6 verse 16, sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daanan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin ninyo, sabi dito, kung saan ang pinakamabuting daan. Alamin ninyo kung saan ang pinakamabuting daan at doon kayo lumakad. Bakit daw po? Sabi dito po, huling-huli po, nakakulay blue highlight, magtatamo kayo ng kapayapaan. Alam nyo, pag namatay ang tao, doon natin matatamo po yung talagang sinasabi po nating may he rest in peace. Mapapakinggan nyo po, hindi po lahat ng namamatay may rest in peace. Pero hinanap mo yung tamang daan, yung pinakamabuting daan, nasumpungan mo ngayon yung tanging daan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. At nung nasumpungan mo yung tamang daan, yung nag-iisang daan po, lumakad ka dito sa tanging tagapagligtas na ito. Sapagkat sabi ng Gawa 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan, walang ibang pangalan. Jesus Christ lang po. Hindi po Manalo, hindi po Soriano, hindi po Bahaula, hindi po Muhammad, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo po ay maligtas. At nung nakilala mo si Jesus, lumakad ka doon po sa makitid na daan, yung aral niya, kasi ang aral niya ay nagko-confront sa kasalanan, bumabatikos po sa kasamaan at tinuturo po na wala kang magagawa kung hindi ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kaligtasan na yan. At kasama po niya ng aral ni Jesus ay lumalakad tayo papalayo sa kasamaan. Sabi po ng pamukas, doon tayo lumakad, alamin mo kung saan ang pinakamabuting daanan. Purihin po ang Diyos. Muli po'y nakatapos po tayo. Tamang-tama lang po para sa isang tanong natin. Bukas po kasi tayo po'y maagang aalis. Tayo po'y naimbitahan ng Pangulo po ng Pilipinas para po pumunta po sa Malacanang. Kaya po alis ko po bukas dahil po meron po kaming engagement po sa Malacanang bukas. Ay alas 7 pa lang po tayo po'y aalis na. Kaya po panalangin niyo po na maging successful po ang amin pong pagtungo po sa Malacanang para humarap po at kausapin po ang Pangulong Marcos po bukas. Kaya po mga kapatid, kung nagnanais po kayong magtanong, meron ho tayong numero rito. Ito po yung pinakamaganda, you can text us po. Magandang gabi rin po kay Sister Baby Mendoza at sa buong Mendoza family po. Ayan. Ang isang katanungan po natin dito, ito maganda. Bakit mas maraming tao po ang lumalakad sa daan ng kapahamakan? Kung naalala niyo po kanina, tama naman yung tanong po niya, bakit daw po mas maraming tao ang lumalakad sa daan po ng kapahamakan? Sinabi na natin kanina po yan dito po sa Matthew 7 verses 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. Alam niyo po kung bakit mas maraming pumapasok po sa kasalanan, sa maluwang na daan, kokonti lang nakakasumpong po ng daan ni Kristo. Kasi mas ibig po ng tao na hindi ma-expose po yung kanyang mga kasamaan Gusto ng tao nasa kadiliman dahil ang tao po likas na makasalanan. Tingnan niyo po bakit ang tanong dito mas maraming tao lumalakad sa daan ng kapahamakan, yung pong maluwag na daan. Biblia mo mismo nagsasabi po sa atin. Tignan niyo po ang sabi po ng John chapter 3 verse 19 to 20.
Bakit maraming tao po gusto doon sa maluwang na daan, tutungo naman sa kapahamakan? Ito po sagot, John chapter 3 verse 19 to 20. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, si Kristo po yun, ano ho, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Gusto ng tao ho, yung dilim. Ayaw nila po pumunta po sa makipot na daanan. Ayaw po nilang pumunta po doon po sa liwanag. Bakit po? Kasi ang tao po ay masasama. Para po tayo makapasok sa makipot na daan o sa liwanag, kailangan po pagsisihan natin ang ating kasalanan at talikuran natin. Akapin natin si Jesus at gawin nating Panginoon. Yun po ang solusyon para makaalis po tayo sa maluwag na daan at kapahamakan at makapasok tayo sa makipot na daan na tumutungo po sa kaligtasan. Okay, huwag niyo kakalimutan po 'yon. John chapter 3 verse 19 to 20. Ayan. So, hopefully po sana nasagot po natin yung katanungan po na 'yon at tayo po'y muli po'y nagpapasalamat na 8:03 na po, binabati po natin ang lahat ng mga kapatid po natin na patuloy po na sumubaybay. Sinulat lahat ni Georgie po ang lahat ng pinag-aralan po natin ngayon at sana po ay na-screenshot ninyo. Binabati po natin ang lahat ng mga tagapakinig. Ako po'y ipanalangin niyo po bukas sapagkat tayo po ay tutungo sa Malacanang upang kausapin po ang ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po mga kapatid. Panalangin niyo po ako at papanalangin ko rin po kayo ngayong gabi. Bukas po ng madaling araw, makita-kita po ang lahat ng prayer circle. Ang lahat ng kapurihan po ay para sa Diyos lamang. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa natapos na gawain na ito. Ang amin pong pinag-aralan ng pinakamabuting daan. You are the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through the Lord Jesus Christ. At walang ibang pangalan ibinigay po sa langit na sukat ipagkaligtas po ng tao. Sapagkat walang iba pong daan patungo sa kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Gabayan niyo po, Panginoon, ang lahat ng amin pong mga gawain. Bigyan niyo kami ng pagkakataon po makapagpahinga at bukas po'y makagising po para sa prayer circle. Samahan niyo po ako, Panginoong Ama, sa pagpunta po namin sa palasyo bukas at sa lahat po ng mga gawain po, lalo na po sa Department of Education. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakapakinig. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Hesukristo. Amen at amen. Muli po, magandang gabi po sa inyo. Sumaatin po nawa ang pagpapala, pagpapatnubay po at gabay ng Panginoon. Mahal na mahal ko po kayo at magkita-kita po tayo kung loloobin ng Panginoon po sa parating po na linggo. Magandang gabi po.